Because the Lord knows who are His. Ito na. Ang text natin na natagpuan natin doon sa binasa natin beginning in verse 9 hanggang verse 14. Actually, magtatapos ako mamaya sa verse 14. Puntahan natin yung verse 14 nila. Okay? Ayan. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things. What things? Yun yung babanggitin ko ngayon. Be diligent. Take earnest heed. Take earnest heed. Take things seriously. Be diligent that you may be found of Him in peace. Yung peace dito, medyo general, pero to be specific about it is peace of mind, peace of heart. Kasi pag pwedeng andi dito ka ngayong umaga, walang laman ng puso mo, hindi puro pag-aalala. Walang peace. Pwede ba yan? In fact, huwag ka magsisi na nasa simbahan ka kasi pwedeng gagamitin ng Lord yung mensahe para matanggal yung pag-aagam-agam mo. Tama? That you may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi yun yung makakapagtulak para maging at peace, without spot, and blameless tayo. Hello? Nakakasunod? Dumako tayo sa... May 3 bagay akong gusto banggitin tungkol sa pagsunod sa kanyang kalooban. At sa pagbabanggit ko nito, makukuha natin yung pinaka-gist. Bakit ba mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Una, let's look at the teachings. The teachings. Ito, why are you hearing this? Look at chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. If you have your Bibles with you, I would suggest, don't just read what is in front. Open your Bible every time you hear something. Kasi write on your Bible. Kung may punto na nag-hit sa iyo, ilagay mo sa gilid. Ano yung nakuha mong, nahugot mong prinsipyo dun sa talatang binasa natin. Kasi minsan, kung ano yung nahugot mo, yung napulot mo, may magiging dulot sa'yo. Ulitin ko yung napulot, may nahugot, merong dulot. So, karaniwa, may mapulot kayo. Naintindihan mo. So, napulot mo yun. Ano yung hugot? Hindi mo lang naintindihan kung ano yung kahulugan, naintindihan mo rin kung ano yung kanyang kahalagahan. Kaya mo siya nahugot. Mahalaga ba siya? Yes, kasi yung napulot at nahugot mo, may magiging dulot sa buhay mo. Kanya? Kasi kung seryosohin mo yung narinig mo at susundin mo, yan yung ikapagpapabago mo. At pag nagbago ka, hindi si Pastor Bob yung binigyan mong tulong.
Kasi sino unang makikinabang ng pagbabago ng buhay ng isang tao? Siya. Tama? O, tingnan nyo. The teachings. Bakit may mga ganitong pangangaral? Mahalaga ba to? Now, you tell me. You tell me. Wala ka man lang napulot? Wala kang nahugot? Hindi na ako pagtataka. Walang magiging dulot. Tama? Kasi kailan lang magiging mabisa yung gamot? So, kita nyo, kailangan mo tanggapin. Kailangan mo i-apply. Kailangan mo ma-absorb. It is after na nainom yung gamot na magiging mabisa yung gamot doon sa katawan na tumanggap ng gamot. And obviously, some of us look sick. We need healing. Here's the medicine. So, tingnan nyo. Verse 1. 2 Peter 3:1. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Na-preach na ba kaya niya ito? Yes. May first epistle na eh. Ikalawa na to eh. So, naulit na kaya ito? Remembrance nga eh. Pinapaalala. Ibig sabihin, may nasabing una, kaya kailangan ipaalala. Tama? Kasi baka may magsabi ngayon, Pastor, prinitch mo na last Sunday yan. Anong last time na nandito kami? Narinig ko na yan eh. Si Pedro, paulit-ulit lang eh. Tingnan nyo, verse 2. That you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. That you may be mindful. Underline the word. Words. That's the word of God. Ano yung nakalaman dun sa words? Words of the holy prophets, that's the Old Testament. And words of the commandments of the apostles. Sila, yung sumulat, si Pedro. That's the New Testament. So everything we read in the Old Testament and in the New Testament are words to follow. So be mindful. Be conscious. Kaya ako ginamit yung salitang pulot, hugot, dulot. Kasi that's being mindful. Inuunawa mo yung naririnig mo, hindi ka lang basta. Sarado mo lang yung bibig mo, baka pasukin ng langaw. Pero sometimes, pag nakukuha na tayo ng gana sa pakikinig, minsan hindi na natin napapansin kung ano yung pinapakita natin. Kaya dyan minsan nahuhuli yung nakikinig kung gagalit ba. Hindi ka na mindful dun sa nagiging facial expression mo. Kaya ako, gagawin ko, tatanggalin ko yung salamin ko, parang hindi ko makita itsura mo. Kasi ayoko maapektuhan. Kasi wala akong sasabihin mali para hindi mo tanggapin. Kasi ano man yung napapakinggan natin, hindi lang para sa inyo, kasama rin ako ron. At para sa atin to. Kasi darating yung panahon, may mga verse 3 nga, Ina. Gusto ko makita yung Tagalog. Sa mga huling araw, ayan, tignan nyo, pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Pagtatawanan, yun yung scoffers. Bakit pagtatawanan? Hindi nila siseryosohin yung naririnig nila. Isa ka ba ron? Na yung narinig mo, puro biro lang. Yung narinig mo, kwentong kutsero lang.
mind you, this is serious. Gano'ng kaseryoso to? Kaligtasan mo na kasalanan. Kaya yung ay mo bitawan na kasalanan, 1 John chapter 2, verse 16. All that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life will pass away. Hindi ka lang malalaos, may araw ka rin. Bubueltahan ka ng Diyos. Naalala niyo yung kaparusahan, the end of the unbeliever? They shall be punished. The Lord will take vengeance. Why? Pinagtawanan siya eh. Sabi ng Lord, akin ang huling halakhak. Kaya yung mga scoffers, ang magiging issue nila. Ever since the creation mo, wala naman nagbago eh. Ganun pa rin eh. Tapos sabihin mo, uling araw na, darating na kaparusahan. Hindi naman totoo yung verse 4. Hindi naman totoo yun. Wala naman nangyari. Nakakalimutan nila na dahil sa kasalanan, nilunod ng Diyos ang mundo. Dahil sa kasalanan. Sample pa lang yun. Why? Kasi balang araw, hindi tubig ang maglilinis sa mundo. Yun yung text natin. Kung pinagtawanan si Noah dahil gumawa ng barko sa taas ng bundok, saan ba ginagamit ang barko? Sa tubig. O hindi, kung ikaw yung isa doon sa mga nakapakinig kay Noah, may katwira ka para pagtawanan siya. Tama. Grabe naman. Gagawa ka ng bangka o barko. Nasa bundok. Unang-una, paano mo ibababayan sa dagat? Pero tingnan niyo yung pagsunod, ha? Kasi sino kausap ni Noah? Hindi naman tao eh. Sino? By the way, hindi aksidente na may nakita akong isang sa Facebook, YouTube. May isang elemento na hindi natin napapansin dun sa design na pinagawa ng Diyos. Kasi every detail, bawat palapag, bawat kwarto, yung sukat, yung uri ng kahoy. Sabi ng speaker, pero merong isang bagay na hindi masyado napapansin pagka pinangaral yung Ark of Noah. Walang manibela. Wala! Wala nga sagwan. Okay, laki nun, para isagwan mo. Alam niya, nakadesenyo yung arko para lumutang lang, hindi para mag-navigate. Why? Because the captain of the ark is God. Wala kinalaman si Noah doon. Ang kailangan lang gawin ni Noah, sumunod sa disenyo. Ano? Yun yung buhay Kristiyano. Kaya yung the just shall live by faith. Hindi mo pa problema yan ang buhay mo. Problema ng Diyos yan. Hello? The teachings. Kaya everything we hear is for our good. Kung hindi nyo tanggap yun, malaya kayo makakalabas. Hindi kayo pipilitin. Why? Kasi yung naririnig natin para sa ikabubuti natin. Saan ba? Bakit ko nabanggit si Noah? Kasi yun, ginamit. But this they willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens were of old and the earth is standing out of water and in the water. Saan? Ano to? This is Noah's time.
Verse 6, whereby the world that then was being overflowed with water perished. Sino lang nabuhay? Yung 8 kaluluwa na nasa loob ng arko, kasama yung maraming mga hayop. Pero tignan nyo ito pa, gusto ko pang trivia. Karamihan ng mga tao napahamak. Kasi imbis na sumunod, nagtawa. Tama? Sino yung naligtas? Yung 8 kaluluwa ng mga may relasyon kay Noah. Take note. Sino naniwala kay Noah? Yung pamilya niya. Yung iba, pinagtawanan siya. Pero buti pa yung mga hayop sumunod sa kanya. Hello? Sounds funny? Alam nyo, it might be funny, pero it is something serious. Why? Kasi naligtas sila dahil sumunod sila. Kaya nung sinarado yung pinto, nagkakatok yung mga tao. Noah! Biro lang yun! Papapasukin mo kami. E ang command ng Lord, huwag nang buksan. Ganun. Kaya kasama ko. Binanggit. Bakit binanggit? Kasi yun yung unang dealing ng Lord sa kasalanan. Nung lininis niya, pinuksan niya ang kasalanan sa pamamagitan ng tubig. Kaya yung rainbow is symbolic na Noahic covenant ang tawag doon. Noahic. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng apoy. 2 Peter chapter 3. Matagal na ba nangyari yun? Huwag kayong mag-alala kasi yung isang araw sa Diyos, 1,000 araw. Ay, taon. At yung 1,000 taon, isang araw. So, we're not looking at our own timetable. We're looking at God's timetable. Kaya yung may araw ka rin, pag narinig dapat ka ng mga makasalanan, ang tanungin niya sa sarili niya, kailan yun? Bakit? Kasi mangyayari yun. Malibang magsisi ka, kasama ka. Hello? And I'm saying that this morning, sa bawat isang nakikinig ngayon, may araw ka rin. So, maging response natin dapat, kailan yun? Imbis na sagutin yung tanong na kailan, ang sagutin na lang natin, susunod ba tayo? Kasi malibang sumunod ka, kasama ka. Tingnan niyo yung chapter, hindi ko lang maiwasan to kasi chapter 1, verse 12. Chapter 1, verse 12. Balik tayo ng konti, verse 10. Seryoso ba to? Tignan niyo kung gano'ng kaseryoso, ha? Gusto ko pa sanang simulan sa chapter 1 kaya lang masyado nangahaba Tatalo na lang ako doon sa iba. Verse 10, wherefore, the rather, brethren, give diligence. This is not the first time narinig natin itong salita. Pagsumikapan, yun yung word. Bigyang pansin. Bigyang sipag. Yun yung ibig sabihin being diligent. Huwag kang tamarin. Instead, pakaseryosohin. Yun yung word. Give diligence to make your calling and election sure.
What is Peter saying here? Siguraduhin mo, ligtas ka. Hello? Siguraduhin mo, ligtas ka. For if you do these things, you shall never fall. Ano yung do these things? Obedient to God. That's a proof that you're saved. Verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of the Lord. May pupuntahan ba? At yung pupuntahan na glory, it will be something restored, renovated. Kaya yung word, huwag niyo bitawan yun kasi may kailangang i-restore ang Lord. At ngayong Kristiyano na tayo, saved na tayo, and yet bumagsak ka sa kasalanan, we need restoration. Kaya yung 2 Peter 3:9, yun yung key para ma-restore tayo. Ano yung key? Repentance. Kung ano yung mali, itama mo. Kung ano yung mali, bitawan mo. Kung ano yung hindi dapat, talikuran mo. Otherwise, you shall perish. Kaya restoration is not only speaking of our future glory, it is also speaking of the present duty. May kailangan pagsisihan? May mali, kailangan itama? Tanong, kailan? One day with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is? Kaya wag mo nang gawing issue na, ang tagal na kasi pastor hindi ko naman bitawan. Hello? 1,000 years is? Yun yung ibig sabihin nun. It's not too late. While we still have time. Ano gusto nyo? Mabigat na buhay o magaang na buhay? Ba't pinabibigat nyo? Yung pananatili sa mali ay kabigatan ng buhay na pwede nyo ayusin. May pwedeng gawin. Pastor, di ko alam Oh? Hello? Yun yung pinagkaiba ng tao sa hayop Ang hayop, they act by instinct. Ang tao may intelligence. So, tignan yung verse 12. Abundantly, ministered unto us. An entrance, pagpasok, ang ganda ng word. Kasi kung anak ka ng Diyos, may relasyon ka sa Diyos, papasok ka doon sa restored creation. Wonderful entrance. The word is abundantly into the everlasting kingdom. Kasama ka sa kaharian. Look at verse 12. Andito pa rin tayo sa teachings. Sa teachings. Verse 12. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Hindi ako magiging pabaya na hindi ko magawang paalalahanan kayo. Take note, makulit ba si Pedro? Medyo, no? Kailangan niya mag-excuse Pasensya na kayo. Pero hindi ako pwedeng magkulang dito. Actually, it's hindi sa paghuhugas ng kamay, kundi ayaw ni Pedro na yung dugo ng tao nasa kanyang kamay. Kasi yung hindi mo mabigyang babala, yung mga taong nasa panganib,
ang sabi ng Lord, yung dugo ng mga taong nanganib at napahamak na hindi nasabihan, sisingilin doon sa kamay nung may tungkulin. Makulit ba si Pedro? Tingnan nyo, verse 12. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Tingnan nyo yung next phrase. Though you know them. Makulit ba si Pedro? Alam nyo na eh. Inuulit pa rin. Though you know them and be established in the present. Alam nyo na. Lagi ko pa rin kayong papaalalahanan. Ako, dati medyo nag-aalala pa ako pag may na-open sa preaching ko. So, dati. Pero na-realize ko, kung na-open sila sa preaching, na wala naman ako sinabing mali, ba't ako kailangang mag-alala? Kung yun yung makakapagpabago sa kanya. Hello? Normal na magalit ka eh, kasi may damdamin ka eh. Lalo na kung feeling mo, ako yung pinatatamaan ni Pastor. Talaga to si Pastor na may personal. Hindi, sorry. Hindi totoo yun. Walang personalan sa preaching. Pero dapat lang personalin mo. Kasi yung mensahe, hindi para sa iba. Hindi para sa iyo. Kaya kung feeling mo na may personal, na-accomplish ko yung purpose ko. Tama. Kasi gusto nyo magaang na buhay, hindi masalimuot, meron kang pwedeng gawin. Hello? Ano ang gusto nyo? Lukot na damit o planchadong damit? Bakit? May lukot mayaman eh. Pero hindi, that's beside the point. The point is, kung lukot yung damit, hindi mo itatapon yung damit. Pwede mo planchahin. Meron pwedeng gawin? Yun yung pinapagawa sa atin. Yun yung these things. I will not be negligent to put you in remembrance always of these things. Ang kailangan lang natin gawin, sundin. Why? Balik tayo. Teka muna, hindi pa pala ako tapos. May dahilan ako, ba't ako pumunta sa verse 12 eh? Ano yung dahilan? Verse 13 nga, Ina. Verse 13. Yeah, sabi niya, I think it meet as long as I am in this tabernacle. Medyo, kaya gusto ko tong kaya nagbago ako ng outline eh, kasi gusto kong mabanggit ito eh. Relevant ba to? As far as I'm concerned, relevant yan. Kaya kung ginagawa na yung trabaho ko, I will not be negligent to put you in remembrance. Though you already know them, bagamat narinig nyo na to, alam nyo na to, pero uulitin ko pa rin. Why? Kasi malapit na ako lumisan. Ayun. As long as I am in this tabernacle, habang andi dito pa ako, makinig na kayo. Anong ginagawa ni Pastor? Steering you by putting you in remembrance. Relevant ba siya? Kaya yung, minsan yung pamamaalam ko, habang nandito pa ako, hindi drama yun. Yun. Si Pedro mismo, ginamit niya.
Habang buhay pa ako. Habang nandito pa ako, makinig na kayo. Verse 14, knowing that shortly, kung gaano ka-short, hindi ko masabi, pero feeling ko, akong may katawan, hindi na siya mahaba. May clean na lang siya. Kasi pag-uusapang pag-igi, sa edad kong to, sa kalagayan kong to, i-enjoy ko na lang kung ano yung pinakamaigi. Imbis na maglugmok ako na, bawa naman ako. Bagamat bawal ako mag-drive kasi sinusupo ako ng vertigo, pero ayoko magbukmok sa bahay, lalo ako mamamatay. Knowing that shortly I must put off this tabernacle, even as our Lord Jesus hath showed me.